always stand for our scripture reading. Sa Roma 12:2 managingon, ayaw ka mo pagpanghiuyon ni inyong kalibutan kung dili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Kung sa'y maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. God bless the reading of His Word. Please all seated. Praise God! Hallelujah! Kung palakpakan at mabuhay ng Diyos, His Word, His Word, Hallelujah! Thank you, Jesus. Kumusta ang atong experience? Na ay mensahe si Lord as the God has awakened His people to prepare to repent. Amen? Dito siya paghadlong igsoon. I-prepare ka sa Ginoo kay gusto niya makabutan ka. Amen. Bless kayo ka ba? Kaya nga no, daghan kayo tag mga pagsulay na agian, pag-antos, naapa ang linog, na turat-turatan kita, sa pang mga problema klase-klase diha. Pero, nag-usa kita higapita para si Bawal ng Diyos. Ang tanang maginawa mo pagpapagusin ito. Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Huwag pa ka exol, hindi mo katapal, huwag pa ka. Gamiton pa ka sa Ginoo. Amen! Thank you, Lord! So, kayo siya, ako na namingkuan series 2, di ba ang first ay alam sa Romans 12:1 about sa living sacrifice, about sa tuang body, kung saan na to ato ang lawas mikas buhit pa na mahimong humot na offering diha sa buhit ng Diyos. Muna siya ang tinuod na pagsimba. Amen? So naay daong kalabutan ang ato ang lawas. Do ang Ginoo nagtanaw sa tuang tinuod na kita mauang atong kalag, pero kay ang kalag naaman sa lawas na gigamit. So ato ba ni ang tingnan? Amen. So this morning tuguti ko na mudasi, mutudlo, gumikan na ng balaang bulong sa Diyos. So balik ko na ako pagbasa sa Romans 12, magsulit ko sa 1. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga ipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Ingon ganito ang pagtugyan na ay pagpasako niya sa buhing nga Dios. Dili nang gitugyan pagkaman imo na pong kwaon, dapat imong yung itugyan. Parihaan ng magtiayon ang babae katong ikasal na sila. Kuan na sa ginikanan ba sa part sa babae na itugyan na sa bana. Mauna ako gitugyan na nato ang ang the whole being diha sa buhig ng Diyos. Balaan o makapahimuot kaniya. Igsoon, balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod na pagsimba nga angay ninyong ihalan. In verse 2 sa series 2 nato, ayaw ka mo pampahimuyon sa pamatasan ng inyong panahon na. Ipabago hinoon sa Diyos sa inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Diyos, unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa nagtulog. Paita, hallelujah. O dalay ko ng mabuhin na Diyos, halangdon, talapuron, gamhanan na Diyos, namin dialagag. Lord, karong taknaan, among idamo, amo ang kaugalingon diya kanimo, among itugyan, ikaw maghari ka na ng Diyos. Lord, kaning pulong na imuhang ipasangyaw ninyo sa imuhang katawhan, pinanggang katawhan, piniling katawhan. Maghatag ka ni Ginoo, dugang kahibalo, kaalam. Ug Lord, hatagi kami espirituhan na panabot Ginoo. Give us receptive, humble heart to receive the instruction, Lord God. Salamat, Lord, kay tiaw ang nasabtan ang kinabuhi sa kalibutan.
Mao kani ang preparation Ginoo kung gusto ka na mo makauban angkol sa kamatuoran. Na kani naman mensahe, Lord God, this is not just information, but it leads transformation. It brings transformation, Lord, that we will never be the same. Holy Spirit, amo ang empty ang panugdanan karon. O himuha na imong i-fill in ang mga langit ng butang sa mga panugdanan karon karon. Dalaydon ka o Diyos, Holy Spirit, take over in Jesus' name. Amen. So, dili sa itong gibasa sa Romans 12:2. Atong mapanalamingan dili ang kinabuhi sa pulo kadalag, the 10 virgins. Nganong gyud ay sa paglakaw nato isip Kristohano. Nganong gidasig man gyud ta, gipahimangnuan man gyud ta na ato ang ibag-o ang ato hunahuna. Igsoon, di titulo title ang ato ang pagka-born again Christian. Di tiningon kay, wala na ka dito sa imuhang dati, nani na ka diri, pero kung niani na ka diri, born in spirit na ka, ang karaan nimo, character, dapat put off the old self and put on the new self. Ang new self mauna ng kauban si Jesus Christ. Amen? Thank you, Lord. Dili sa Matthew 25, verse 1. Nianang adlaw may sama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga suga aron misugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila damha ug ang daing 5 maalamon. Igsoon kaning 10 virgins, it represents the church. It represents the members. Ang pangutana, nag-ubay ba sila? Wala. Nag-ubay. Pero dili na ito makita kung naabatay active na faith. Dili passive faith, kundi active faith. Para ato ang lang para permanente nato ma-reveal gumikan sa pulo sa Ginoo. Daghan karon ginunan, Ginoo, Lord, daghan na kayo, labi na itong tabang, Lord, tabang. Pero igsoon, dili gyud makita kung kinsa ang Dios na imong kung mingon ka, Jesus, my Savior. Kay daghan kay Diyos diri o Ginoo. Pero kinahanglan specific tayo sa all. Hindi makatapang specific. Kay ningon kaya siya diya sa Roma 4:12, walay laing gihatag na pangalan di sa kalibutan na makaluwas maulan yun ang pangalan ni Jesus. Amen. So dili ang 10 virgins mo itong nag-expect ni sila sa pagbalik ni Jesus Christ. Kinsa may nag-expect dili na mubalik si Jesus Christ. Amen. So sila pulo nag-expect din sila na mubalik si Jesus Christ. Pero dili na ito makitaan sa ilang pag-prepare kinsa gyud ang tinuod na anak sa Diyos. Amen? So kung nag-expect ka ni Jesus, labaw na nag-expect si Jesus sa imuha kay tungod, kipilalan lang taan ang kinabuhi na nakakaroon. Amen? So dako ang expectation ni Lord sa tuwa igsoon. Maunang dili ta pwede magpaling-paling diri. Dili ta pwede na walay baruganan diri. Ingon ang John, ang pulong sabi na Diyos sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kinsa ba ganahan sa maturan na bakit man ako ang atong gigikanan. So dili kita ganahan. Ma-ofenta. Allergy hunta. Labi na istoryan tayo kamaturan. Ano mabuot man siya? Uy! Ako man yung kinabuhi. Pero gusto sa Diyos na i-align ka sa kamaturan ng Israel. Muna niandam na itong kasing-kasing. Ang Diyos ang nakikistorya sa iyo mga kaipulong ni sa buhay ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ang 5 ka-wise virgins brought extra oil. So, spiritually,
na silang extra oil, walang pag-yun nag-prepare. Pero nag-expect. Pwede di ay ka mag-expect na wala ka nag-prepare? Tama itong diwali itong last Sunday. Mostly give sa tuwa. Kung nailakaw, kung dili mo na, tara na, dili maligo. Tama gito. Nga nyo na naon mong ginako ako ang ano ways, dapat ato ang ginan ni change. Kung itong ang Romans 12, i-change ni bag. O, give na ako atong panguna-una. Kaya diri sa espirituhan, hindi pwede na. Ako ang 5 days, Lord. Imuha, 3 hours lang ka, Lord, ha? Kaya, 5 days na ako nag-work, Lord. I need rest. I need Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Iyon anak ay suon. Dili na to kaya ihatag yun ang tinuod o ang para kayo. Magkwinta pa ta, di kapoy bayagin kayo ko sa mananaapa di Bible study. Kapoy kayo ko, okay lang ta di kapoy ka sa papamuhat, hindi kapoy ka sa trabaho, asa ka pa dulong suon. Iyon na ang mga tao karon, buy-buyon ang Ginoo. Pag dili ka ma-provide ang needs, buy-buyon, Lord, nag-Bible study ba ako? Pila ka oras? Sa isa ka bulan, pila ka oras? Kaya kung makakwinta ka, sa nagbuhat sa langit, kung yung tag-ubrans mo tinabot, mura ka si Pinsa. Mamalandong ta igsoon. Muna ningon yung si Paul, change! Renew your mind. Ang topic karon is have the mind of Christ. We are born in spirit. Diha sa John 3, si Nicodemus, dili na siya basta-basta parisiyo, magtutudlo, dili basta-basta. Pwede na ito basahon. John 3, verse 1. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Next, please. Usa ka gabi ni Ana, niadto siya kang Jesus ug mingon kaniya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuha. Gawas kun ang Dios maguban kaniya. Next, please. Si Jesus mitubag, sultihan kung ikaw. Basahon nato. Walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pa usa. Pero ang pagsabot ni Nicodemo, diya sa verse 4, usaon may pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Maski unsa pa kakabakti ka ligsoon, pag wala ka sa espirituhan nga panahon, wala gihapon imong pagkabangkit diri sa kalibutan. Hawod na ka sa kalibutan, pero diya sa espirituhan wag jud kay pulos. Ingon pa siya, makasulod pa ba di ay pagkaliteral? Ako ginani ko sa una. Usa man ibalik pa ka sa taguanggan sa imong ginikanan? Igsoon, gibalik-balik na diri sa kanunay. Si Adam and Eve, di ba ningon ang Dios, kumukaon ka anak punta sa nasa tunga na mo-open ang imong knowledge, mamatay ka. Unsa ang namatay? Ang espiritu. Nasiparata. Gusto sa Ginoo, ibalik ta diha sa ilaha. Muna nga born in spirit ta. Dili pwede na born in spirit ka diri, pero walay kabaguhan sa mong kinabuhi. Igsoon, magpa-born in spirit yun ta. Kay dili tawhanon ang atong gianhi diri. Giandam na to atong espirituhan na atong kanan. Dili ta magtinawhanon. Amen. Next please. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw sa ikaduha na pugna. Walay makasunod sa gingharian sa Diyos, gawas kung nataw siya, pinaagi sa tubig o sa Espiritu. We are born in spirit. Amen. Nasabtan na to? Amen. Ang Espiritu na ang gibuhin ni Lord kami sa tuwa. Gihatagan tag tsansa. Palakpakan nito ang buhay ng Diyos. The bridegroom represents Christ. The lamps, mauna siya ang sugat, lampara, symbolize the Word of God. Diba diya sa Psalms 119 verse 105, ingon ang pulong sa Ginoo, your word is a lamp
igsoon, ngit-ngit pata sa altikon. Mo bito na ang pulong, niingon yun sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Daghan kay ninyo na, ako naman ko Ginoo. Pero papaminaw pulong sa Ginoo, di yun maminaw. Kung mingon galing tayo na naatay Ginoo, pagkawan wala tayo pulong sa Ginoo, baka ka na igsoon. Kaya ang tinuod na naay Diyos sa kinabuhi, naay pulong. Kaya ningon ang pulong sa Matthew 4:4, ang tao dili mabuhi sa panlamang apan sa pulong na nagikan sa baba sa buhi ng Diyos. Igsoon, gishaken na gyud ni Lord ang kalibutan kung kinsa ang iya. Tama tuntula Sunday. Karnero ka o kanding ka? But praise God, ang Ginoo nagahatag gyud tsansa sa tuwa igsoon. Mao lang yun ang pinaka-the best na makahilang ka, Lord. Grabe ka, Lord. Wala ka ba? Nahulog na ka. Sentence to death na ta, igsoon. But praise God, kisakmit na sa Ginoo. Gikargatan nila sa iyang dakong grasya o bugma. Praise God, walang ako na ang buhay ng Diyos. It's all about God. Panuglanan ng kabilitanan sa willing and eager lang po mapagamit niya sa buhay ng Diyos. Amen. Sa Matthew 25 verse 3. Ang lima nga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magdala o dugang nga lana aron nga kung mahurot na ang lana sa ilang suga may ikatubig pa sila. Ang mga dalaga nga maalamon nagdala usab sa ilang mga suga o nagdala pa kayo dugang nga lana. Mupakpak daw ang mga maalamon. Amen. Igsoon, ang pulong sa Ginoo nagdasig nato to obey sa iyang word. Dili kami ni Pastor Pati, igo lang gid mag-lead, mag-guide, mag-push. Naa sa imo ang desisyon. Paano sa to, gatagan ka freedom ni Lord. Imagine, ang boss nimo gisuyduhan ka for 8 hours, butan na to 800. Dili gyud na mo subot ang boss nimo na dili ma-maximize nimo imong time within 8 hours. Naapan na siya ipakapil. Ingon ana ka grabe ang mga boss. Tukon gyud ta kay nagbayad ko imong 800 dapat puslan gyud ta ka sa 800. Ang Ginoo ingon ana patanigson. Sa atong pagpakasala nimo pa si Lord, kuan na gid na hangin kadali di para mo ana ingrid na kadali tapos makarealize wala gyud because of freedom. Pasalamatan ang mga Diyos. Di pasalamatan ba na natin igsoon? Mga butang ba na dili na ito makita pero langit mo na butang? Dili na ito, praise the Lord! Na ako'y promotion! Na ako'y dakong sweldo! Wala na lang galing kayo. Praise God! Salamat sa kusog, Lord! Salamat sa kalipay! Salamat sa kalinaw na katulog dyan ko, Lord! Luyo sa dagang problema! Dili na wala ako'y kwarta! Kamay kay sweldo! Walay kalipay, puro bagulpol. Unsaon pag-interest ni Lord sa inyo sa gamay na butang? Dili sa kalibutan. Kung dili ka masaligan, dili sa kalibutan, minsan na lang espirituhan mo. Kung gani pa ta, kaayo kasabot ng bangkon, biday ninato kung huna-huna. Muna giingon na lalong nag-ibisod. Palaluman din nato para makabot nito. Ang makabot. Amen. Are you ready? O, gina-awaken na tayo, Lord, to repent and to prepare. Sa pag-prepare na adira ang power, love, and self-discipline. Kaya kung diha sa Timoteo, ningon si Paul, for God did not give us a spirit of fear, but of power. Power sa pag-sanglaw. Power sa pagdasig, sa pagtabang. Inandaghan tayo tagmabuhat igsuon. Kung nakakasabalay pag-intercede, asa ka-epektibo na giputang ni Lord kung sa anggasan na nasa imo ha, i-stir up ng ni Lord para ma-identify mo o magamit. Amen. Thank you, Jesus. The oil.
represents the Holy Spirit. Kani. Ang uban nagtuo na once they receive Jesus Christ as their Lord and Savior, yes, tinuod, nasiluhan ka sa Holy Spirit. But church, we need to stir up. Kaya, na-instruction ng Holy Spirit, pero disobey. So, ang Holy Spirit mo kalma. Disobey, 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 instruction, disobey, instruction, disobey. Ang Holy Spirit, nagmukmuk na lang. Ingon, ako ang maghari. Ikaw ang nagigihapon maghari. Amen? Diri sa binuhatan wani. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan niya kamuo. Kinsa na may naay gahom niyo. Gahom sa pagsangyaw sa pulong with boldness, with power, with authority, to testify how good, how great God is sa iyang kinabuhi. Basi sa pag-testify pa, maulaw ta. Ay, mga ano din na sila, mga attorney. Ako, kuan rabaya ko. Kuyamot rabaya ko na anak sa Ginoo. Uy, di ka anak sa Ginoo. Ingana daw sahay, dili nato barugan ang power authority na gihatag ni Lord. Sa life ni Apostle Peter, sa 4 Gospel nag-uban sila ni Jesus, unsa ang karakter ni Peter? Diba, impulsive siya, madali-dalion, wala pa gani nagunahunang, istorya na dayon, mukumit, pero kanang i-deny po ka, kanang wala din ba? Pero gi-instructionan sila ni Jesus. Sa Acts 1:8 mo na siya. It's so on, ma-identify kung nagkunsad na ang balaang espiritu sa inyong kinabuhi. Kay ningon ang pulong sa buhay na Diyos, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan niya kamugahog. Unya, ipanugilo ninyo ang mahitungod kanako. Mupakpak ang nagapanugilo sa buhay na Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Ang ebidensya kung ang balang espiritu ni kunsad na kaninyo, mapariho na tangilan ni Peter. Sa Acts 4, di ba, naadit ko'y bangol na nagtutok sa ilakay, nang di mo sa ila. Unsa naman ang yung giingon? Wala ko'y mahatag ni mo, ako mahatag ang pangalan Jesus. Then, sa pagyud na mga chapter, si Peter o si John, sila, ilang gisangyaw ang pangalan ni Jesus na makabatong kagalawasan kaayuhan. Gistap sila, gibogbog sila. Pero, ningon sila, dili ka namo, baga dili ka namo tugutan na ikaw ang sundol ang buhay ng Diyos. Ikaw daw igsoon mo, pupunta ka, nagsangyaw ka sa puno sa Ginoo. Lord, nagsangyaw na galit ko sa iyo, Lord, ako pa'y nandoy nila, Lord, ako pa ngayon. Di na ako magsangyaw, Lord, ay! Maka-discourage kayo, baklay ako, init pa kayo. Di na ako masangyaw. Kamu po, o pagturo. Lord, kapag na kay ko, Lord, 5 days, 6 days ng overtime pag-yun ko. Di rin ako mag-anak, dira, Lord, mo mag-gihapon, di mag-gihapon, maminaw. Di ba? Reality. Pero sila Peter, gikulong, nakagawas, dagan-dagan na po, sanglaw na po sa pulong. Ingon ana ang ebidensya sa gibamhan sa balaang espiritu. I-check na to ato ang self. Thank you, Lord. Si Stephen, unsa man ang nitag ni Stephen? Skip out to death siya, gibatuhan to siya mamatay. Gisangyaw gid niya ang pulong sa Diyos. Kay tungod ni kunsad na ang gahom sa balang espiritu sa iyang kinabuhi. Wala na ikahadlok. Kumusta isoon? Kay nag-uban ba yan pulong ka virgins, pinindalaga. Pero dili na to makita unsa man gyud ay ang problema. Bantayan na igsoon ha ang Holy Spirit
Kung mikunsad na sa tuwa, naa na ang pagpamuha. Amen. Diha sa Roma 8, ang kinabuhi na gigaman sa balang espiritu, unaning soon. Kani siya, para ato ang gimakuanan ba? Ang pulong sa Ginoo. Ang mga tao, sa verse 5, na nagakinabuhi, sumala sa iyang tawhanon nga kinaiya, walay laing na ginahuna, kundi ang kagustuhan sa ilang tawhanon nga kinaiya. Apan ang mga tao nga nagakinabuhi, sumala sa pagtultol sa Espiritu Santo, walay laing na ginahuna, kundi ang nahimutan sa Espiritu Santo. Igsoon, ang lima kadanghag, mauto sila ang una, kay wala sila laing ginahuna ang ilang tawhanon. Ang lima ka-wise, mauto ang ginahuna, ang espirituhan, dining malipay ang buhay. Mamalandong ka igsoon. Ang Ginoo nga nakigstorya sa tuwa karon, sa matag-usan nato karon. Unsa ang atong ginahuna? 30% sa espirituhan at 70% sa kalibutan. Ayaw po din mo na, napamaguta sa kalibutan, sis. Munang kalibutan, kalibutan. Unya, ang na ng pulong sa Ginoo dili sa unang ko. Sa pagpadayon, sa 6, verse 6, Romans 8. Kung ang paghuna-huna sa taong gigaman sa iyang tawhanon nga kinaiya, musampot kini sa kamatayon. Apan kung ang nahimutan sa Espiritu Santo maong iyang kanunay nga gihuna, makaangkon siya kinabuhi o kanina. Ang dimin niya diri na kinabuhi o kaninaw, makauban nato hangtod sa kapila ng buhay ng Diyos. Igsoon, ang Ginoo nakigstuya gid karon ba? Gina-awaken niya ang atong panguna-una. Sa tinuod lang, ang panguna-una gid nato na ang naging naka-attach din sa kalibutan. Gusto nato makita ang mag-burn sa time na gihatag ni Lord sa tuwa. Wala na lang ipagkait ni Lord. Pero hatagi ang panahon ng Ginoo kay dili lang mga kapangding sa kalibutan. Na ang may nagbulag nimo na balay na mauna siya ang tinuod na mulutad. In verse 7, kaaway sa Diyos ang tao kansang panguna-una gigaman sa iyang tawhanon na kinaiya. Musa daw? Sige, basahon na to, B. Kay wala siya magtuman sa kasubuan sa Diyos o ang tinuod, dili siya makatuman niya. In verse 8, ang mga tao na nagasunod sa ilang tawhanon na kinaiya, dili gayon makalipay sa Diyos. Amen? Mamalandong tayo soon. Diha sa Juan 3:5. Balik ko na ko ha. Gusto sa Ginoo na i-renew ang atong mind this morning. Ang tinuod Ginoo, kung mugawas man galing ta diri, na mind. Amen. Mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw na walay tao nga maapil sa pag-ari sa Diyos kung dili siya matawo pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Manin gusto mag-ibalik sa Ginoo so. Kay tungod, daghan sa mga Kristohano naghihimo ng nilang title na they are born again, but they are not truly born again Christian. Sad to say, ang pamatasan, kinahanglan din nato hatagag pagtagal-iso. Amen. Wala tayo laing gipaklo na perfect example. Only the Lord Jesus Christ. Unsa attitude ni Jesus? Mapaubsanon. Unsa pa? Mahigugmaon. Maluwion. O wala siya laing kinaon kundi ang pag-obey sa inyong Diyos. Igsoon kung tanaw niyo ang karakter ni Jesus, siya yun ang dapat natong amayan na good example. Ang pag-honor ni Jesus mag-flow sa matag i-honor
respeto na ito ilaw na pamatagusan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Diha sa 1 Corinto 2, ingon din si Apostle. So, i-change na to itong mindset and so on. 1 Corinto 2:1. Mga igsoon ko, kan Kristo sa pag-anak ko diya sa basahon ko na tanan. Dun sa pagwali sa mga tinagong na kabaturan sa Diyos, wala ako magamit og lagnog na mga puno o kahagdawong na kaalam. Next. Kay gituyok ko nga, sige. Amen. Walay lain. Si Hesus Kristo lang yun. In verse 4, sa pagwali ko kaninyo, wala akong magamit og binulak-bulakan ng mga pulong aron lang madani kamo kundi ang Espiritu Santo ang nagpamatuod sa akong gipanulti pinaagi sa iyang gahom. In verse 5, aron nga ang inyong pagtuo dili mabase sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Gusto sa buhay na Dios, mututok ta diha sa yaha. Ayaw mong tutok sa mga pastor. Dili meaning mo na perfect example. Wala na imperfect example din. Only the Lord Jesus Christ. Kaya kung naamoy pag-honor ni Jesus, automatic mag-flow ang pag-honor na ito sa mga isa. Dili na kinahanglan na buwinuhan patamo o seminar para i-honor lang yung pinili. No need. Kaya gusto naman na ang matubuhin ang buhay na Diyos. Kung gusto mo muhatag ka na hikap na siya sa Espiritu Santo. Dili kay exage na mo, dili magbinulang-bulakan ta diri. Tapos napubos na mo, dili na siya iyan Kristo. Ang sentro diri si Jesus Christ. In 1 Corinto 2:11, ingon ka na itong mga tao walay masayod sa ginahuna sa usa ka tawo. Gawas lang sa iyang kaugalingon ng Espiritu makusab sa Dios, walay masayod, nasayod sa iyang hunahuna, gawas lang sa Espiritu sa Dios. Mupito na ayaw pangunahin ang Diyos because His ways are higher than your ways and His thoughts are higher than your thoughts. Usahay pangunahan na to ang Ginoo. Limitahan pa magaling na to ang Ginoo. Mabago pa kaya ko? Kinahanglan change of mindset. Kaya we are now born in spirit. Hatagan na ito pagtagal-igsoon. Basi nag 10 years na lang ka born in spirit ko no, pero ang batasan mo wala pa jud na usa. Maski paglubad na lang gamay, wa jud na lubad. Wala na born in spirit. Minsan sa igsoon, dili na ko. Sa tinuod lang naglisod ko nangita jud og laing topic. Gusto sa Ginoo sa pagbalik niya, truly, we are born in spirit. Wala na ang mga idol sa tong heart. Kundi ang nagharing diri, mao ang buhay ng Diyos. Kinahanglan magpasakot ka, diya sa gingharian sa buhay ng Diyos. Kung gusto kang langit, upapak ang gusto langit. In verse 12, o kita nga mga tumutuo gihantagan ni ining espiritu nga gikan sa kalibutan. Kinsa ang mga magtotoo? Gihatagan ng tag-espiritu na gikan din sa kalibutan. Munang sa karaan nato na kinabuhi, pag kinabuhi, igsoon, ibiling na itugyan na na, isurrender na sa kalibutan. Buhiin na na sa ug hatagi chance ang Ginoo na mabago sa ibang kinabuhi. Amen? Diligikan sa kalibutan mo, diligikan sa Diyos aron masabtan na to ang kamatuoran mahitungod sa mga panalangin nga gihatag sa Diyos kanato. In verse 13, busa ang mga pulo nga among isulti gikan sa Espiritu Santo o diligikan sa kaalam sa tao. Di pasabot namo ang mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tawo nga nakaangkon sa Espiritu. Apan, abalik ko na ko ha, gipasabot namo ang mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga nakaangkon sa Espiritu. Kinsay nakaangkon sa Espiritu? So, dili na di ka ma-open.
Diyos. Kundi maglipay ta. Kay nakaalay na di ay ta. Thank you, Lord. Pero kung nagbugot pa ka dira, nagpasabot na wala pa ka naalay. Kaya allergy pa ang naan ng Espiritu sa inyo. Parang mo na magsagyo sa pulong sa Ginoo, grabe na kaliwang. Pero pag wala pa siya, Espiritu Santo, ay matulog yun na isuong. Di ginaganahan maminaw. Di ko ginadugaya, pumahuman eh. Gutom pa kayo ba? Kita ninyo? Inyong anak. Pero kita naglipay ta sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Thank you, Lord. In verse 14, apay ang tao na wala kaniyang Espiritu sa Diyos, dili mudawat sa mga pagtulunan na gikan sa Espiritu. Tungod kay ang ilang, tungod kay alang kaniya, binuang lang kini. Tanawa itong paglino, wala kay Espiritu Santo sila. Nag-joke-joke lang. Hinahalan di katawan ang lino. Natinuya. Kita, nag-ampo kita. Ako, Lord, di ko sub naging Lord, dahil ako, umasa ka mo ato. Dahil ako, sabi mo, maski lagi tayo ato, wag yung ginagubad, ako, isa sa balay, sa kasukati, nasa luti, ako mga anak, ayun yung ko, Lord. Ako yung declaim ng Psalms 91. Dili na ako maghintay atong 2025 dito pagyugta sa Kasmar. Nagsugda ka, ulan kay grabe ginatong seryoso. Ang gihatag ni Lord ato is Psalms 91. And to Lord, ibigi ang matawag sa nakinabuhay na pamilya. Maski asa na. Titigan dito sa Ginoo. Amen? In verse 15, ang tao na anaa kaniya ang Espiritu sa Diyos, makasabot sa tanan nga gitulog sa Espiritu. Mupapagaw na kasabot. Amen. Apan dili siya masaktan sa mga tao nga wala Espiritu sa Diyos. Maubitaw na ma-let out yun ta. Mga estudyante, ayaw na kaayo ninyo i-pressure yourself. Kay ma-let behind yun po ani, ma-let out yun po ani, dapat makasabay dito sa uso karon. Dili yun na sila kasabot sa tuwa. Kaysa tinuod lang above normal na kita. Kasabot ta sa tawanon o kasabot po ta sa espirituhanon. The best, dili. The best. Sila ang ilalang nasabtan, dili ragid sa kalibutan. Pero di yung pagkaluya. Munang kinahanglan ta, di padala ta sa Ginoo para sila makasabot pud sa tuang nasabtan. Amen? Ang kasulatan na galingon, kinsa ba ang nasayod sa hunahuna sa Ginoo? O kinsa ba ang makahulog kaniya? Apan kita, ani akay nato ang hunahuna ni Kristo. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So verse 5, o tungod kay Matthew 25, verse 5. Kaya pa ang time. O tungod kay nadugay ang pamanhunod, nagduka o nakatulog silang tanan. Medyo po pagduka-duka while waiting kay Lord. Ayaw yun mo pang kumpiyansa while waiting kay Lord. Kay anytime, mobile si Lord. Sa may ready na. Man, thank you, Lord. Kabalo mo, abot ding duka-duka, labi na wala na ta nakatsunin. Labi na busy na kaita. Muna every now and then, Lord, renew my mind. Di paniwasan ng soul. Mapuno tayo isa, kalibutan mo. Pero, Lord, renew my mind. Pagkabawi mo 8 hours, Lord, ikaw yun ang dumalag sa akin. Na ako din nagtrabaho, Lord, but renew my mind. Na maski asa ka ibutang sa Ginoo, mahimong kitang effective na witness sa Ginoo. Amen? Dili lang ninyo ba na, maglaag ko karon kay 5 days ang
hours lang kay Lord, 3 hours. Ako ang tanan karon, balik-balik no? Pero mo ko lang tabo. Gusto ni Lord ba pagpuriton kaya magilid? Lord, worship ito ka Lord. Wala ko disimpa, pero nagbabad man ko sa balay. Hindi man na siya isuon or personal and intimate relationship. Pero ayaw kanayang. Kaya ang ginong bagyo dito ni Lord, ayaw undama, ano yung panagkapo. O sa tinuod lang, naagid siya sa 10 commandments niya. Kasi bawang din siya. Kauban ang mga katawan sa buhay na Diyos. Kaya hindi na pa nagtapo kung nakadawat ka o panalangin na ikaw lang isa, dili, buluhan ko. Kaya tungkol naglipay siya sa iyang mga katawan. Amen? In verses, sa tungang gabi sa may misinggit, alina na ang pamanunon. Dali ka mo sugatan ninyo siya. Ang napulo ka mga dalaga, namangon o giandang niya, pariugin silang aksyon. Namangon, nagbitbit silang lampara. Pero, ang lima, na maurag yun ang naay active faith. Kaya saan man ang pagtuo, kung wala'y aksyon, patay. Pero, ang katong lima, na permanente lang nila, permanente ga-obey, Holy Spirit, asa ang buhaton, Lord, dito, asa ang mga dapat buhaton, Lord, asa ang tabangan, Lord, ginapadilaab nila ang ilang lampara. Whereas, kining lima na mga danghag, ay, pamanggod, kanang wala pa bitaw na abot, diri lang sakta, magchika lang sakta, diri ka na, magpahangin ta, anway, wala may problema, anak. Pero kung permanente na lang pag sige anway, na ay buluhaton dito, pero sige lang ka anway, nasa to diri. Pag abot karon, mingon dayon, tagayin ka din abi. Na, mahatag mo din ang Holy Spirit. Siya, bugakanta ka. Para ang imong lampara mo, buga po. So, nabitaw na sa Philippines 2, grabe yung si Paul, work out your salvation. Work out your salvation. Dili na fire na to atong lampara. Kaon sa pulong sa Ginoo. Pagkaon sa pulong sa Ginoo, mo increase ang atong gugma sa Ginoo. Mo tumanta sa iyang kabubutan. So, ang lampara, ang oil, nag-represent siya the Holy Spirit. Amen? So, mo na itong itabag ni Peter, ni Stephen, dili na din sila mapugnan. Tingnan mo tapag, dili na din ka mapugnan. Tutuki ragoy ang mata. Then in verse 9, sa 25, apan mitubang ang mga malakon, dili mahimo, kay kung hatagan na mo kamo, managsaka na kita na kulangon sa lanang. Magkasigamay ta dili na maka-obey ta. Ayaw lang na, pasan ko yung gulawin ka, mga dagko na kayo na mga dagko, hindi ka ayaw. Ayaw, igsoon. Kabalo mo, dili ba yung alam yung si Bogari? Kanang mo ano na ka ba? Sige lang good. Master yan ni Pastor, sige lang good na. Mga dagko naman na sila, kabalo na sila, kasapot na sila sa pulong sa Ginoo. Pero igsoon, kung ikaw ginang magbalantay, pour outan din ka sa burden ni Lord na adtuan. Magkaroon ka kapila naman din ni Lord. Ngayon na nagbago, walang yapon, Lord. Na kung pagkatuman mo, for there is no
Si sis na ko, Lord, kay papagilang kasing-kasing ani mabago, Lord. Ayun na, sis, grabe, jud ka sis. Magrabe yun na siya. Lord, mabago yun. Ayun na istorya sis, sige na. Anaan na lang. Ayun na istorya, bro. Lord, mabago yun ka, Lord. Ay, mabago yun ka, bro. Mabago yun ka, sis. Dasigon, maayo na pamulong ang ihatag sa ina. Amen. Napatay tsansa. Amen. Napatay tsansa igsoon. Grabe kapait ang kinabuhi sa interno. Munang dasiga, maski pag gibalintong-balintong na kapag storya anak, pero sige lang. Kalagaling sakit na kayo ngayong mga istorya lang. Hindi na kayo tungluhon. Pero mahal na ka, Lord. Baguhang kasing-kasing ko, anuha sa kasakit. Pero kabalo ko naka-experience mo, anak, kay even ako naka-experience mo, anak. Magalang lang nila kayo talikod, pero Lord! Ganun siya, pag-challenge niya sa tuwa. Kabalo mo ang yawa, gusto din niya pasakitan ang istorya. Mana din ka, istoryahan ko ni mo? Kamaalan akong tao? Dili pa ko salbaris, dili pa ko imo na ani. Pero imo kung gipasakitan ng istorya, ang kaaway niya. Para ma-discourage ka. So kabalo na gyud ta, renew. Ayaw balos, renew. Have the mind of Christ. Amen. Thank you, Lord. In verse 10, sa pagikan nila aron palit og lana, namalit pa gyud ba? Sa pagikan nila aron palit og lana, mausap ang pag-abot sa pamanunon. Mao ni pagligaw pala nimo. Naglakaw na. Nabiyaan dili lagi mag-prepare. Dugay pa kay mahuman. Isa pang ibutang. Tara na! Kadali na kay wala na yun eh! So, change your mind! Mga babae, ayaw kayo magpalabi! Ayaw kita magpalabi kay mga itong mga bala, dasig na kayo na sila ayaw pahunataw dugan! Amen? Kinahimo naman ang mga maanilan. Tungod na aman ang Ginoo sa tuwa, ang hibayan. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So, ang nahitabo, naabot ang pamanunon, mo ipaglakaw, mo ipag-prepare. Pagsulod na nila, gisirad-an dahil ang pitahan sa verse 11. Pagkataon-taon, niabot usap ang 5 ka mga dalaga ng ipalit og lana o nanawag sila, Sir! Sir! Pasok na kami. Sa verse 12, apan dito ba ang pamanunon? Wala ako makaila kanino. Grabe, Lord, nag-uban ta, Lord, 10 years, 15 years. Ingnon lang muli mo na wala kaila na ako. Mabitaw kong sa babad dahil namin si Pastor Pat na, ayaw ipagpaling-paling. Tinunagin ang Ginoo. Kaya kung an-ana lang ato ang kuwan diri sa Ginoo, ay wala ko eh. Kaniti ay, naamang galing po sila mga lana, ulang lang. Naapag sila ng parang. Kita na atay mga lamparang, naputay mga lana. Pero ang problema lang kay kanina naging nagpaling-paling, wala nang prepare. Kaya na-busy diri sa kalibutan. Pwede lang, o na lang sa, kaya unawan sa linako, kaya nagko niya kong transaction. Pero mabaling mo igsoon, be mindful. Ang nasugdan ani ng ministry every Monday, gibalaan din siya sa Diyos. Ang Tuesday, ang Wednesday, pero dili, gihatagan ka freedom. Pero ningon si Lord, have the mind of Christ. Unsa di ang mind of Christ? To do the will of the Father. Kinahanglan ma-renew ang atong mind. Amen. Happy na po. Unya, mingon si Jesus, mao ka na ang hinungdan na kinahanglan gayud na mangandam kamo kay wala gayud kamo masayod kung unsa ang adlaw o
oras sa ating pagkakas. Akong giyang matabisa sa pagpanulo. Nga ako'y basahon sa Colossus 2:6. Tungod kay ginlan na ninyo si Kristo Jesus, ingon nga Ginoo padayon ka mong duha kanina. Pwede na ito basahon tanan. Colossus 2:6. Igsoon, guniti ang inyong mga ulo. Basahan ni Colossus 2:6. Tungod kay ginlan na ninyo si Kristo Jesus, ingon nga Ginoo, padayon kamo diha kanina. In verse 7, panggamot kamo kaniya o pagtubo, pagmalig-on kamo diha sa pagtuo nga gitudlo kanina. O pagpasalamat usab kamo kanina sa Dios. Warning, pagbantay sa mga tao nga buot mudala kaninyo sa ilang grupo sa pinulusupo nga pamaagi o malimbungon nga mga pagtuluan. Kini nga mga pagtuluan dili gikan kang Kristo kundi napanunod lang nila sa mga katigulangan o sa mga kalibutan lang ng mga pamaagi. Hallelujah. Lord, karutak na ako Diyos. Change us, Lord. Renew our mind